My dear brothers and sisters, kadalasan, kapag meron tayong okasyon, sa bahay man, anumang klaseng okasyon ito, birthday man, anniversaries, o ng weddings, fiesta, naturally, ang ini-invite natin, yung kakilala natin, ka-relatives natin, kaibigan, but hindi tayo nag-iimbita ng mga strangers. Lalong-lalo na yung mga binanggit ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Sabi niya, when you hold a lunch or a dinner, do not invite your friends or your brothers or sisters or your relatives or your wealthy neighbors in case they may invite you back and you have repayment. Rather, when you hold a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. At kapag naimbitahan mo ang mga ito sa isang okasyon mo sa bahay, there will be no reward in the earth kung saan ka ngayon. But the reward will be repaid at the resurrection of the righteous. At kapag nakita ng Panginoong Hesukristo o ng Diyos mismo ang ginawa mo, di ba? Lagi nating sinasabi, God will reward us siksik, liglig, umaapaw. My dear brothers and sisters, today, the gospel reading challenges us to be generous, to be bukas palad, lalong-lalo na sa mga kapatid nating nasa laylayan ng lipunan. Bakit generosity ang itinuturo ng Ebanghelyo ngayon? Because out of your resources, out of the everything that God given you, material blessings, of all the blessings that you have, God is inviting you to share your blessings to your brothers and sisters, lalong-lalo na sa mga hindi makapagbabalik ng biyayang ito. Generosity, my dear brothers and sisters, is like giving everything, not expecting out of service. It is your service to your brothers and sisters because this group of people are always left behind in our society. Tingnan nyo sa current situation natin. Sa daan pa lamang. Hindi ba? They are left out. Minsan, iniisip natin, bibigyan ko ba siya kaya ng piso? 5 piso para may makain? Anong matitira sa akin? There was an instance in my theology studies in Makati noong ako'y nag-aaral pa sa San Carlos Graduate School of Theology na ang daan ko ay kailangan sumakay ako ng jeep. Daily yon, Monday to Friday. And one instance, nang pagkasakay ko sa jeep, meron ng isang ale ang nakasakay doon. Naghihintay na lamang umalis ang jeep. Then, wala pang 1 kilometro, sumakay ang batang lalaki, namimigay ng red envelope. Alam nyo na po kung ano ang kinahihinatnan nun. And then, alam ko meron akong extra baon, binigay ng congregation namin. At ibinigay ko ang 20 pesos doon sa envelope. Then, all of a sudden, this lady blurted out, ang sabi niya, bakit mo siya binigyan? Hindi mo naman alam kung saan niya dadalhin ang 20 pesos mo. Balay mo, sa drugs pa niya bibilhin yan o sa mga bisyo. Ang sabi ko na lamang sa lady, ale, kung hindi ka makapagbibigay ng tulong sa taong nangangailangan, manahimik na lamang at ipagdasal mo na lamang siya. My dear brothers and sisters, sometimes the status of the person is questioned. Porke ba namamalimos siya, ganun na ang tingin natin sa kanila? Porke ba ganun na ang kanyang estado sa buhay, iisipin natin na drug addict siya dahil namamalimos siya?
My dear brothers and sisters, generosity does not equate to you have the right to question their dignity. Generosity is giving everything, not expecting reward or return of investment. My dear brothers and sisters, Jesus in our gospel, and also the life of Saint Charles Borromeo. He was a cardinal in Milan, the Archbishop of Milan. Mayaman ang pamilya ni Charles Borromeo. But when na-struck ang Milan ng plague, ano ang ginawa ng good cardinal na ito? Tinulungan niya ang mga mahihirap. Ibinigay niya ang resources ng simbahan para matugunan ang pangangailangan ng mga kababayan niya. Then, the life of Charles Borromeo reminds us that we must be simple and humble and laging bukas palad sa mga nangangailangan. Jesus, throughout His ministry, was preaching about preferential option for the poor. Kahit ang simbahan natin, my dear brothers and sisters. Kaya, ang sabi, di ba, we must be church for the poor. Kasi wala na silang masasandalan. Wala na silang pupuntahan. Sino pa, kundi tayong pupwedeng makatulong sa kanila. And to be generous, my dear brothers and sisters, it is not also, or it is not always material blessing that you can give. You have a friend, may problema, kailangan ng isang shoulder to cry on. May kapatid kang problemado, baka kailangan niyang tengang may makikinig sa kanya. O kaya naman may magulang ka na kailangan ng haplos para maibsan ang sakit na iniinda. We can be generous not only in material blessings, but also with our own talents and abilities as a person. Hindi ba? Kapag bukas palad tayo magbigay, bukas na ang palad mo. Ibig sabihin nito, handa ka ring tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos. Hindi ka man bibiyayaan ng mga tinulungan mo, hindi man susuklian ng mga taong binahigayinan mo ng tulong, but God will reward your generosity. Siksik, liglig, umaapaw. My dear brothers and sisters, sabi nga, God cannot be outdone in His generosity. Look at God. The cross is the symbol of God's generosity to us. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak para maligtas tayo. My dear brothers and sisters, as we continue with our celebration, let us ask ourselves, am I a generous person? Am I willing to give my time, talents, abilities, and material blessings to my brothers and sisters who are in need most? There was a cross that I saw I don't know kung saan siya. That cross ay walang kamay, walang paa. Ibig sabihin daw nun, tayo bilang isang disipulo ng Panginoong Hesukristo ang magiging kamay, magiging paa para ipaabot ang biyaya sa mas lalong nangangailangan. My dear brothers and sisters, be generous. It is always free, and do not expect return of investment of your generosity. Give everything, not expecting out
of service to our brothers and sisters. Amen.